Amen po. Sa, as you can see po, yung message po na tatanggapin po natin today, the restoration of true healing po. Sa nalilang po. Ayan po. What is this true healing po? So each of us, tayo po ay ano nga po ito? Gusto po natin ng may kagalingan. And kapag tayo po ay nakakaranas ng karamdaman, ang unang-unang ipinapanalangin po natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ng kagalingan ang karamdaman nito. Di po ba? Kasi ganun po yung nakalakihan po natin at ganun po yung atin po, ano nga po ito, kumbaga, naituro po sa atin. But then, from today's message po, ano po ba ibig sabihin ng restoration po ng tunay na healing? Ano, praise. Stop. Okay. Ayan po. So, we read po from Genesis chapter 1, verse 27 through 28 po. In Genesis chapter 1, verse 27, sabi po ng Diyos, God created man in His own image po. So, ibig sabihin po nito, ang Espiritu po ng Diyos ay nananahan po sa tao. Pero bago po tayo pumunta po dyan, so for almost 3 weeks po, tayo po ay tumanggap ng mensahe po from Genesis 1:1 up to Revelations 22 to 21 po. So, hindi ko na po siya isusulat, pero ano po ba yung pinakanilalaman po ng Biblia? Ang pinakanilalaman po ng Biblia is none other than sa bansa po natin, when we heard the word Christ, it's not shocking anymore. Tama po ba? Kasi ang bansa po natin, almost 80% ng populasyon po natin ay Roman Catholic po. At mula pagkabata po natin, we always hear this word, Jesus Christ po. But let me tell you something po. Who is Jesus Christ? When I ask you po, sino po si Yesu Cristo? Can you answer me confidently po? Sino po ba si Yesu Cristo? Ang alam po natin sa Yesu Cristo, yung nakikita po, yung sineselebrate, yung ginugunita every Holy Week, yung kailangang pakuin po sa cross. But who Jesus Christ real is? Sino po ba talaga si Yesu Cristo? Si Yesu Cristo po, hindi lang po siya si Yesu Cristo. It's more than that po. The word Christ, it's more than that. Ano bang ibig ko pong sabihin? This Jesus Christ po, He completely finished all humans' problem po. This Jesus Christ po, He already set us free from curses and disaster po. This very Jesus Christ. Ano po bang ibig sabihin ng Jesus, tagapagligtas? Yung Kristo po ay hindi po niyang pangalan. Meaning that Christ is anointed one. God anointed Jesus with 3 titles po. That's why He is the true King, true prophet, and true priest po. Kaya si Jesus po ang Kristo. Kaya nga po, this word Christ po, hindi lang po dapat siya maging salita sa atin. This word Christ, it's your answer. What kind of answer po? It's your life answer po. Si Kristo po, siya po ang kasagutan ng buhay po natin. Kaya nga po, we are not just talking about Christ. Only Christ. Bakit po only Christ po? Bakit po ang tawag po namin kay Kristo? Bakit tanging Kristo lang po? Kasi only Christ can solve our problem po. Money, meron pong limitasyon ang pera. Kalakasan natin, meron din pong limitasyon. Yung kaya po natin gawin, meron din pong
limitasyon. But God, Christ, has no limitation po. The answer within Christ has no limitation po. This is the covenant na ibinigay, na gusto kong ibigay sa inyo po ng Diyos. Especially po sa atin pong bagong attend po ngayon. Si Sister Cora and si Nanay Soli. Si Nanay Soli. Si Sister Cora and si Nanay Soli. Ito po yung covenant na gustong ibigay po sa inyo ng Diyos. What is this covenant po? Tipan ng Diyos. Pangako ng Diyos. Di po ba? Sa buong buhay po natin, may mga pangako na nakikip po natin. Pero most of the time, we cannot keep our promise po. Di po ba? Uy, magkita tayo dito ha. Ganitong oras yung meeting natin ha. Pero sometimes hindi po yun nagkakaroon. Alam niyo po yun, hindi po nangyayari. Kasi we cannot keep our promise po. Because our mind, our words, tayo pong mga tao, pabago-bago. Di po ba? But God cannot change His word po. God is the God of the covenant po. Therefore, God's covenant is this Christ po. Kaya nga po sa Biblia, you can see po God's faith. In the Bible po, you can see God's faith po. Siguro this is the first time you heard po pananampalataya ng Diyos. Meron bang pananampalataya ang Diyos? Kasi all those time po, all we hear po, pananampalataya ko. Ito yung pananampalataya ko. Ito yung pinaniniwalaan ko. But what is God's faith po? Sa loob po ng pananampalataya ng Diyos, we can see His God's absolute sovereignty po. Makikita po natin yung lubos na kapangyarihan po ng Diyos sa buhay natin. That's why God always keep you. God always protect you. God always help you po sa mga anak po ng Diyos. Di po ba, ilang beses po namin tawag po nito, hinahalimbawa po sa inyo. Yung mga Israelita po, they are children of God like us po. Sila po yung unang bansa, unang bayan na tinawag po ng Diyos. Pero they all lost hold the covenant po. Naging matigas po yung ulo po nila. Pero hindi po yun enough na reason para ipagtabuyan po sila ng Diyos. Kasi nung naging alipin sila ng Ehipto for 400 years, nanalangin sila, Panginoon, ialis nyo kami sa ganitong estado. Panginoon, hindi mo ba nakikita yung estado namin? So God heard them at inalis po sila ng Diyos doon. Kahit gaano pa po sila kapasaway, katigas ang ulo po. So ano pong ibig sabihin po nito? God always keep His children po. God always protect us, yung mga anak po ng Diyos. Kung gaano niyo po kamahal yung mga anak at apo ninyo, ganun din po kayo, minamahal po ng Panginoon. So pangalawa po, what we can see here, in the Bible, we can see, here po, God's covenant. What is this God's covenant? Makikita po natin yung tumpak na tipan ng Diyos sa buhay natin. There are 3 main covenants po sa Bible. Una po, nilagay ko na po dito, Holy Christ. Kingdom of God. At ang tanging banal na Spirit. Banal na Espiritu. So, bakit po natin binibigay yung tanging si Kristo lang? Ano po ulit ang mensahe ng tanging si Kristo? In John 19:30, sabi po ni Jesus Christ, before He died, everything is finished. Saan niya po tinapos ang lahat? Sa bundok ng Kalbaryo po. On Mount Calvary, that's where Jesus ended everything. But before He died po, dito po sa Acts chapter 1, verse 1,
Si Jesucristo po hindi po nanatiling patay. Makalipas ang 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Sa Mount of Olives po, in Acts chapter 1, verse 3 po, kinatag po niya ang kanyang mga disipulo and He teach them about the kingdom of God. Ang kaharian po ng Diyos ay nasa inyo. Kasi you are children of God. This kingdom of God has been established within you po. At ano pa po, tanging pananahan ng banal na Espiritu. Yung panghawakan po yung tanging Kristo, kaharian ng Diyos, it's hard, it's difficult po. Kasi kapag pinanghawakan natin si Kristo, there are times na ang dami po nating bagay na pinapanghawakan. When we see problems po, kapag may dumating na problema, there are tendency po na nafo-fall tayo sa problems. Kapag mayroon pong dumadating po na crisis, there are so many times na we feel discouraged po, powerless. Sinabi po sa atin ng Diyos, you have to hold on to only Christ po. Pero si Satanas won't allow it po. Hindi po i-allow po ni Satanas. That's why God promised us only feeling of the Holy Spirit. That's why you need power, kapangyarihan para kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Why? Because holding into Christ po, with your own effort, with your own strength, is possible po. Kaya pinangako po sa atin ng Diyos yung tanging pananahan ng banal na Espiritu. So, ito po yung kapangyarihan na ibinigay po sa atin ng Diyos. So, that's from our intro po. Sino po si Kristo? Our life answer. Kasagutan ng buhay po natin. Si Kristo po hindi lang po kasagutan ng kalusugan po ninyo, ng magandang buhay po ninyo. Hindi lang po. Christ is the answer of everything po. Ano po bang much better? Ano po bang much better? Panghawakan ng problema o panghawakan ng solution? Of course, panghawakan ng solution po. Pero dahil po tayong mga tao, we have this limitation po. Every time we face problems po, we forgot our solution and we hold on to the problem. Kasi kapag meron tayong problema, may pagkakataon po na tayo po ay, nadadaya at pumapasok sa problema natin. You can see po, when problems come, we feel, nagkakaroon tayo ng alalahanin. Nagkakaroon tayo ng, hindi nagiging payapa ang ating isip at puso. Meron tayong pangamba. So, ibig sabihin po nun, we are holding on to problem rather than answer or solution. Pero ang sabi po ng Diyos, huwag mo panghawakan yung problema. You have to hold on to this solution. Sino yung solution po natin? Si Kristo. He is not just solution, unique solution po. Si Kristo po, He is not just a life answer, but He is answer of everything po. Lahat ng bagay. Therefore po, in Genesis chapter 1 verse 27 po, God has given us our identity. And this identity and authority, this is eternal po. In Romans chapter 10 verse 9 po, nakasaad po doon, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved po. Bakit po ba ang tao kailangan magkaroon ng kaligtasan po? In Genesis chapter 3 po, that's where all problem began po. Nung ang tao po si Adan, ay nadaya po ni Satanas, kinain po nila ang bunga na ipinagbabawal po ng Diyos, that's where all problem began po. Lahat ng paghihirap po ay nagsimula. Therefore, we call that fundamental problem po. No one can solve that fundamental problem except si Kristo. So, in Genesis 3, doon po yung fundamental problem nagsimula. But in Genesis 3:15, God gave us solution. Ano po yung word na nakalagay sa Genesis 3:15? The offspring of woman. Sino po siya? Si Jesucristo. So, nung ang unang tao na si Adan nagkaroon po ng problema, God gave him immediate solution. Same like you po. When you face problem po, God always give you immediate solution. May mga pagkakataon po kapag meron tayong emergency, we cannot
find immediate solution po. Kasi kailangan pa po natin maghanap po ng pera to solve yung emergency, yung situation po. Pero God gave us immediate solution. Therefore, ang mga tao daw po, those who accepted Christ in their hearts po, they have this identity na mga anak ng Diyos. In Genesis chapter 1 verse 27, we can see here, God's image. Ano po sabi sa Genesis 1:27? So God created man in His own image. What is this image po? The Spirit of God. Hindi po natin nakikita ang Diyos sapagkat siya po ay Espiritu. Pero ang mga tao po ay mga imahe ng Diyos. Ang Diyos po ay walang mata, walang ilong, walang bibig like us. Pero ang ibig sabihin po nito, we are God's image kasi yung Espiritu po ng Diyos nananahan lang sa tao. That's why we are called God's image po. So this is our original blessing po. This is our original state po bilang mga anak po ng Diyos. Those who accepted Christ has this identity, original blessing, and original state po. Therefore, hindi lang po tayo mga imahe po ng Diyos. Hindi lang po ang Espiritu po ng Diyos ang nananahan po sa atin. The Triune God, ang tatlong persona po ng Diyos ay nananahan sa mga anak po ng Diyos. Kaya nga po, we have this blessing of with. Ano pong ibig sabihin po ng with? Ang Diyos ay kasama ko. He is in me. This is the first original blessing na tinanggap po ni Adan. Nung nilikha po ng Diyos si Adan po, ano po bang purpose ba nilikha ng Diyos si Adan? To be with Him. Yun po yung kidon, to be with Him po. Why God created you? Ba't po kayo nilikha ng Diyos? Ba't po tayo nilikha ng Diyos? To be with Him po. Di po ba? You are so happy when you are with your children, when you are with your grandchildren. Si Deacon Jose po, masaya po siya kapag yung 27, ilan po? 27 grandchildren? 23, ay, di na mihan. No. Di po ba, pag nagsasama-sama sila, Deacon Jose is very happy po. Ganun din po. God created us to be with Him po. Of course, magiging masaya po ang Diyos kung kasama niya tayo. Pero, ang pinakapagpapala po dito, the source of our true happiness is being with God. Kapag kasama po natin ang Diyos, there is true happiness po. Then what is this Emmanuel po? Emmanuel means God is with us. Sa atin po. Pag sinabi po kasi in me, sa akin, ako, God is in me. That's your confession po. Pag sabi God is with us, ngayon sa atin po. Kasama, nakakasama natin ang Diyos. And what is oneness once again po? Ang Diyos ay nakakasama natin sa lahat ng bagay. We face different kinds of problems po, tama? We face different kinds of situation. But in every situation, sinasamahan pa rin po kayo ng Diyos. That is your true blessing po. Lahat ng bagay ay pinapagsama-sama po ng Diyos para sa ikabubuti po ninyo. So it seems like yung mga problema laging dumadating sa iyo. Pero lahat po ng yan pinagsasama-sama po ng Diyos para makita po ninyo yung kabutihan niya sa inyo. So this is our identity. Sino po ulit tayo? We are children of God. According in John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino po ba ang mga naging anak ng Diyos? Those who receive God's grace po.
According in Ephesians chapter 2 verse 8, ang tao po ay tumanggap ng kaligtasan, for it is by the grace of God. You have received salvation, you have been saved because it is the gift of God. Through faith daw po, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong pananampalataya po na to, dahil sa habag po ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya. At ang resulta ng pananampalataya po na to ay salvation. So, it all came from God po. Kasi the grace, it come from God, it came from God, and through this grace po, nagkaroon tayo ng pananampalataya, and the result of this faith is salvation. In Romans chapter 10, verse 17 po. Basahin po natin. Basahin ko po sa bawat isa. Romans chapter 10, verse 17. Sabi po rito, Tagalog po. Nakasaad po rito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Saan daw po nagmumula po ang pananampalataya? Bunga daw po ng pakikinig. Ano po yung pinapakinggan po natin? Word of Christ. So meaning to say po, yung pananampalataya po natin ay hindi po lalago unless na makinig tayo ng salita ng Diyos. Not just the word of God po. Alam niyo po ba, di po ba, I mean, yung mga anak po natin, pinapadala po natin sila sa school. Why? To learn. Para makapag-aral, para matuto po. And by learning po, ang mga bata po ay lumalago. Di po ba? Ganun din po sa atin. Nag-grow po yung faith po natin by listening to the word of Christ. What is the word of Christ po? Gospel. What is the word of Christ? This po. Kingdom of God, filling of the Holy Spirit. That is the gospel po. Kaya nga po, hindi lang po yun. What is our identity? We are God's temple. According in 1 Corinthians chapter 3, verse 16, sinabi po ng Diyos, hindi ba ninyo alam na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ano pa po? When we became temple of God, ang Diyos ay nanahan sa atin, ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin, kasama ang kanyang liwanag. Who is this light po? It is the light of Christ. Who possess this light of Christ? Sino po ang merong liwanag ni Kristo? Ang tawag po sa kanila ay mga watchman. Sino po yung mga watchman? Watchman is the one who keep and protect this world po. Ano po ba meron kayo? You have the light of Christ because you are children of God. So pangalawa po, what comes after this identity is authority. If you have the identity, of course you have the authority po. Like the president po, ang president po, that's his identity. Ano po yung authority niya? He can, kaya niya pong magbigay po ng order or command po sa mga, ano nga po ito, like for example, sa mga sundalo, ganyan. So, he has this greater authority po. But it's more than that, yung identity po natin. Our identity follows the authority. So, in Genesis chapter 1, verse 28, sinabi po ng Diyos, to rule over. And you are the conqueror. Kayo daw po yung mga mamamahala. Pero, actually, this identity and authority, this was given to first man, Adam po. That time po, wala pa po tayo. So, what we are praying po, this blessing, this identity and authority ay ma-restore po sa inyo. I mean, this has been restored po sa pamamagitan po ni Kristo.
Kagaya po na sabi ko in Genesis 3, when first man Adam, deceived by Satan po, he lost his identity and blessing. But Christ came here and He restored this blessing, this identity once again sa buhay ninyo. Nawala po ito. Nawala po ito, pero si Kristo muli niyang ipinanumbalik po sa inyo. Kaya nga po, hindi lang po ito yung authority po ninyo. Ano pa po yung authority na meron po kayo? You can enjoy this power that comes upon the throne po. Ano pong klase pong kapangyarihan? Yes po. This one po, maaari po siyang medyo mahirap po sa iba, pero transcending time and space po. Kapag kayo po ay manalangin, God always hear and answer your prayer. Yung panalangin po ninyo, tumatanggap kayo ng kasagutan from His throne po. Mula po sa trono ng Diyos. You are receiving the things from God from His throne po. Tumatanggap kayo ng kasagutan po mula po sa Kanyang throne. Yun po yung ibig sabihin ng transcending time and space. Hindi lang po yan. God also prepared this answer for you po. Unprecedented answer. Pag sinabi pong unprecedented answer, it is the answer that God has prepared only for you. Para lang sa iyo. But paano niyo po madi-discover yan? Kapag in-enjoy po ninyo yung identity and authority po ninyo, and you use this identity to pray po, you will see the unprecedented answer. You will understand na, oh, this is my answer. You have to make it as your own po. You have to make it, oh, this is mine. My answer. Kaya po sinasabi ko po, it's not other Christ, but it's your Christ po. It should be my Christ. My only Christ. Kaya napaka-importante po ng confession po natin. Kaya nga po, then we can see here the word of God's kingdom. When we pray po, holding on to the covenant, kasama ng ating identity and authority, what follows po? You can see the work of the kingdom of God. Kapag na-establish po, kapag nakita natin yung pagkilos ng kaharian po ng Diyos, ang Diyos po ay nagpapadala po ng anghel to help you and to protect you po. Nagmo-mobilize po yung angels po. Hindi lang po ito, armies of angels po. Ano pa po, pangalawa? The forces of darkness is being crumbled down. Who is darkness? Satan po. So when you pray po, the darkness, ang kapangyarihan po ng kadiliman ay nawawasak. Hindi lang po iyon, you became witness po. But before that po, God has given you this citizenship po. Mga mamamayan ng langit. Pag sabi po mamamayan ng langit, your eternal background is God's kingdom. Your eternal background is God. Yung mga adults po natin, tawag po nito, matatanda na po tayo, di po ba? We are weak. And we are in the age where everything is limited na po. Hindi na po, yung mga nagagawa po ng mga bata po, hindi na po natin kaya gawin. Tama po ba? Therefore, God who is your eternal background po, ay lagi po kayong binibigyan ng kalakasan. He is your eternal background, ang Panginoon Diyos po. It may seem like you are weak. It may seem like po na you cannot do anything. And how many times you fall into problem po, but God is your eternal background. Pangatlo po, having this identity and authority po, God has given this life. What is this Eden's life po? So, ito po yung buhay na inilagay po ng Diyos, si Adan at saka si Eva po, dito sa Garden of Eden. Dito po sa Garden of Eden, they don't have to work po.
po ba? Kasi God already prepared everything for them. Ang gagawin na lang po nila, mamimitas na lang po sila, mag-aanin na lang po sila. But they were deceived by Satan po. Nadaya po sila ni Satanas at hindi po sila sumunod po sa Diyos po. Doon po nagsimula lahat po ng problema. But Christ came here, He restored everything po. He restored this identity, this original blessing, this is original power, and this life, kanino po? Sa inyo. What is the reason why Christ came here po sa mundo? To restore these things sa buhay po niyo. Kaya po, those who have this life, they can overcome everything. Maaari po nilang ma-overcome lahat ng bagay. Who? Children of God po. Those who have this life, they can enjoy what true happiness is. To overcome everything. To pass over every crisis, every disaster po. To overcome every life's problem. So, everything po. Kaya po, you can see God's kingdom here po. For example, ako, this is me, my neighbor, another. You're sharing this light of Christ sa ibang tao. So, meaning to say po, you're expanding the kingdom of God. Di mo siya maganda yung drawing. Pero you understand po? So, ibig sabihin po nito, the light of Christ within you po, it's relaying po. So, it is expanding the kingdom of God po, dito po sa mundo. So, para po sa atin po tatapos, then who is Christ po? He is the way, the truth, and the life po. Why people po, bakit hindi po alam ng tao yung identity and authority po nila? It is because they do not know who Christ is. From our intro is Christ. From our conclusion, it should be only Christ po. What kind of way? Ulitin po natin. He is the way of everything po. Pero pinakaunang bagay na dapat niyo po maintindihan, Jesus Christ is the way of salvation. Jesus Christ is the way to receive answer. Jesus Christ is the way to receive guidance po. To receive forgiveness, to have victory po. So Jesus Christ is the way of everything. Kaya po si Jesus po ang Kristo. Kaya nga po, do not just receive this Christ po in a religious way po. Jesus Christ has finished and ended everything po. Therefore po, this truth, covenant, the covenant of God, this life, ibinigay po ng Diyos sa tao, ibinigay po ng Diyos sa kanya pong mga anak. So this is everlasting life, the eternal life po. It's eternal. In 1 John chapter 5, 11 to 13. Pag uwi po sa inyong tahanan, you may read this Bible verse. Kaya nga po, sino po ang katotohanan? Si Kristo lang po. Tayo po mga tao, meron din pong limitasyon ang pagsabi po natin ng katotohanan. Hindi po natatapos ang araw po natin na hindi po nakakagawa ng kasinungalingan. Tama po ba? Pero we are trying po. But then, just remember this po. Jesus Christ is truth. Wala pong kasinungalingan po sa Diyos maging kay Jesucristo po. So you have to hold on to that truth po. Kaya po ngayon po, there are so many realities sa buhay po natin. May kahirapan, may kakulangan, tama po ba? May kahinaan. But then, who are you? Sino po kayo? You are children of God. You have this identity and authority po. And this life, how you will receive this life po? This life po, habang nandito po kayo sa mundo. This is for your daily. Araw-araw na buhay po niyo.
lamang po. So, restoring this is through healing. Yung mapanumbalik po ang bagay po na to, yan po yung tunay na kagalingan. At sino na po yung nagpanumbalik ng identity and authority po na to? Si Kristo po. At itong si Kristo ay nasa inyo po. That's why you are children of God po. At meron pong